pondo para labanan ang El Nino at panukalang taasan ang cash grant para sa mga beneficiaries ng 4Ps. Ating pag-uusapan kasama si Legislative Affairs Assistant Secretary Irene Dumlao, co-spokesperson ng DSWD. ASEC Dumlao, magandang tanghali po and welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Ma'am Nina. Magandang tanghali din po, ADG Jonathan, and magandang tanghali sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Yan. Asik Irene, matali ko pong kaibigan niyan si Asik Irene kasi nagkasama kami ng matagal sa IATF nung okay. pandemic. Yes. Yeah. Nice to see you again, Asik. Sayang di natin siya nakita, baka suot niya yung kanyang Inabel. Parang ako. Pareho kasi kaming taga-North. Okay, talakayin po muna natin itong 1.4 billion pesos po, no, na pondo para sa mga proyekto upang maibsan ang epekto ng El Nino. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano po ang mga proyektong paglalaanan nitong budget na ito? Tama po iyan, ang Department of Social Welfare and Development ay naglaan ng mahigit 1.4 billion peso para nga po sa taong 2024 upang pondohan yung ating mga proyektong tutugon o tutulong na matugunan yung matinding epekto ng El Nino. Kasama po dyan yung Project Local Adaptation to Water Access o tinatawag natin Project LAWA at yung Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o yung Project Binhi. Ang Project LAWA at ang Project Binhi ay mga proactive interventions and sustainable solutions upang labanan ang kagutuman, i-address ang poverty o kahirapan at i-decrease o pababain yung economic vulnerabilities ng mga komunidad by addressing food insecurity and water scarcity na mas pinalala nga po ng climate change at iba't ibang mga disasters. Para sa Project LAWA at Project Binhi, ang target beneficiaries natin ay mga families of farmers, mga fisher folks, indigenous peoples, at mga climate and disaster vulnerable families. Ang bawat partner beneficiary natin ay mabibigyan po ng oportunidad na makapag-participate sa mga cash for work at cash for training activities for 10 to 25 days. Batay at tatanggap po sila ng corresponding daily wage based doon sa prevailing regional daily minimum wage rate ng ating mga project areas na matutukoy para sa mga programang ito. Again, itong Project LAWA at Project Binhi ay bahagi nga po ng mga ipinapatupad na programa ng DSWD under its climate change and mitigation programs. Yes. You know, ASEC, magandang balita po yan sa ating mga kababayan kasi nga malaki na ang epekto ng El Nino at tumataas na ang temperatura ng ating mga magsasaka. So, paano po maa-access ng ating mga farmers and fisher folk at lahat ng mga magsasaka itong mga programang ito, no? Kasi napakalaking pondo at I'm sure sa mga nanonood natin ngayon, nag-iisip sila, paano kaya ako masasama sa programang ito? Okay, ADG John, ito nga pong Project LAWA at ang Project Binhi, ito nga ay magbibigay kasi ng learning and development sessions sa ilalim ng cash for training and cash for work patungkol doon sa ating climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction. Yung pagtukoy natin ng mga beneficiaries of partner beneficiaries ay batay doon sa climate outlook ng Department of Science and Technology or DOST Pag-asa na kung saan natukoy yung mga areas with the most number of poor families based na rin doon sa listahanan 3 ng DSWD. For Project LAWA, actually, we already had a pilot implementation last year. Ito ay sa Davao de Oro for Mindanao, Ifugao naman for Luzon, and Antique for Visayas. But ito nga ay pilot implementation. And during the assessment being conducted, nakita natin na may karagdagan pang pangangailangan ng ating mga communities aside from water resources. Kinakailangan din nila ng
pamapagkunan ng pagkain. So again, going back lang po doon sa inyong katanungan, yung pagtukoy natin ng mga beneficiaries ay batay doon sa list of poor o talaan ng mahihirap ng DSWD, but we cross-reference it also with the climate outlook ng DOST Pag-asa para matukoy natin yung areas most prone to disasters or to the effects of the climate change, and likewise to determine the areas with the most vulnerable individuals and communities. Okay. So, Asik Irene, ang sinasabi nyo sa amin, kung kayo po ay bahagi ng listahan ng 3 ng DSWD at kayo ay located sa isang lugar na severely affected by El Nino as certified by Pag-asa, makakwalify po kayo dito sa programang ito. Tama po ba? Tama po yan, EDGB John, no? Iyan yung means ng pag-determine natin ng mga potential partner beneficiaries for the program. Okay. But we would like to add also, no, na yun nga po, we are working closely with local government units which are most vulnerable or prone to disasters, and we have engaged them in determining ano pa yung mga areas na dapat nating bigyan ng focus or priority. Okay. For the benefit of our listeners, Asek, can you share to us kung ano-ano itong mga probinsya that have been identified by Pag-asa as part of the areas that will be covered by the LAWA project or Binhi project of the DSWD? Well, yes. Gaya nga po ng nabanggit ko, noong pong nag-pilot implementation ang Project LAWA last year, nag-umpisa po tayo sa Ifugao, sa Antique, and then sa Davao. For this year, for the fund that was given to us, ang target areas natin ay 16 regions covering 58 provinces and 304 municipalities ang natukoy na rin po. 304 municipalities and cities ang natukoy para sa programang ito. Okay. So, Asik Irene, pwede naman po siguro makita sa website ng DSWD kung ano itong mga probinsyang ito? Yes, actually, we could provide you with a list, with a complete list of the cities and municipalities that have been identified. Alright. Asek Irene, for everyone's information po, itong adaptation to water access o LAWA project ay as its name implies, is going to give access to water sa ating mga pinaka-apektadong lugar. Paano po natin ito gagawin? Meron po ba kayong mga i-build na infrastructures or may mga gagawin doon? Kasi wala nga silang supply ng tubig. Tama po yan, Ma'am Nina. Yeah, sa ilalim ng Project LAWA, yung mga partner beneficiaries natin ay gagawa o sasaayos ng iba't ibang mga water harvesting facilities. Katulad ng small farm reservoir, mga shallow tube wells, cistern, water diversion, weed pump, at iba pa na maaari nilang gamitin sa pagtatanim. Ang average natin kada municipality ay 10 LAWA or small farm reservoir na may specifications ng 350 square meters to 500 square meters na may lalim naman ng 1.5 to 2 meters. Sa pagtukoy o paggawa ng mga LAWA na to, kabahagi naman natin ng Department of Agriculture na siyang nagbabahagi ng kanilang technical expertise. Again, uulitin ko po, itong project na to ay magbibigay ng learning and development sessions sa ilalim ng Cash for Training. And then, meron na rin naman silang Cash for Work para sa mga partner beneficiaries na sa mga lugar nga na labis na naapektuhan at maapektuhan ng El Nino na siyang tutulong sa pagbuo o pag-construct ng mga water reservoirs. Okay. Ma'am, sa ibang usapin naman po, pinag-aaralan di umano ng DSWD ang posibleng pagtaas ng cash grant para po sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ano po ang dahilan at layunin nito at nasa ilang porsyento naman po ang itataas nito? Magkano po? Well, Ma'am Nina, kung matatandaan nga po, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DSWD at ang National Economic Development Authority at ang Philippine Statistics Authority na suriin yung posibilidad ng pagtataas ng cash grants ng mga beneficiaries ng 4Ps upang yung halaga o yung conditional cash grant na natatanggap nila ay makasabay din dun sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Nagsumite yung National Advisory Committee ng 4Ps ng rekomendasyon na siya namang pag-aaralan ng NEDA at yun ang magtatakda kung magkano yung cash grant na matatanggap o magkano yung itataas ng conditional cash grant na kasalukuyang tinatanggap ng ating mga partner beneficiaries. So sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan tayo sa mga kaukulang ahensya para matukoy nga yung mga posibilidad nito. And of course, kinakailangan kasi na amyendahan yung Republic Act 11310 o yung 4Ps Act kung saan doon na malinaw na nakasaad yung halaga ng cash grant na matatanggap ng ating mga partner beneficiaries. We are aware, Ma'am Nina, that there are several legislative measures na nakahain nga po sa Kongreso na layunin na maamyendahan ang particular na section ng Republic Act 11310 upang madagdagan nga yung cash grants ng mga 4Ps beneficiaries. So at present, hindi pa natin mababanggit kung magkano yung increase dahil ito nga ay kasalukuyang pinag-uusapan pa. Okay. So, Asik Irene, nakasaad pala sa batas yung amount ng na ibibigay sa mga beneficiaries ng 4Ps. So, para tumaas ang kanilang benepisyo, ay kailangan amyendahan ng Kongreso ang batas. Tama po yan, ADGB John. Kinakailangan talaga maamyendahan yung Republic Act 11310 dahil nakasaad po doon yung halaga na tinatanggap ng ating mga 4Ps. So, any changes would have to undergo legislative action. Ayan. So, kailangan bilisan ng Kongreso ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagkataas ng benepisyo. Sa iba namang aspeto ng 4Ps, Asik Irene, kasi nasa balita din yung ginagawang paglilinis ng DSWD sa listahan ng 4Ps. Kasi meron daw mga hindi naman kwalipikado, meron namang hindi na pasok sa kwalifikasyon dahil graduate na. O yung iba kamag-anak ng mga opisyal sa barangay. Hindi ko naman sinasabi kung ano. Ayan. Pero minsan po, maraming nagsusumbong, may mga balita nagsasabi na, meron siyang 4Ps, may-ari siya ng sari-sari store. Mga example lang yun, example. Tama. Oo. Pero yung mga ganun po. Yes. So, kamusta na po yung inyong programa sa paglilinis ng mga kwalipikadong beneficiaries ng 4Ps? Well, tama po iyon. Nagkaroon ng pagbabalidate ng ating mga 4Ps beneficiaries last year dahil nagkaroon nga po ng mga pagbabago dahil sa paglo-launch ng bagong talaan ng mahihirap, yung listahanan 3, which is the basis of identifying our beneficiaries for the 4Ps program. And natukoy yung mga families, household beneficiaries that are no longer classified as poor. Meron na din po dyan natukoy as non-poor. However, nagkaroon rin ng mga apila yung mga ibang mga beneficiaries dahil sila rin po ay naapektuhan ng pandemic. Dahil kung matatandaan, ang listahan ng pre-enumeration was conducted in 2019. Nagkaroon po tayo ng pandemya in 2020 and 2021. And of course, this has severely affected the socio-economic conditions of our partner beneficiaries. Kung kaya't nagkaroon ng masusimuling validasyon ng ating mga beneficiaries upang matukoy yung pong karapat-dapat pang magpatuloy doon sa programa at matukoy din natin kung sino na po yung kinakailangan pong umexit for various reasons such as attrition. Ibig sabihin, wala na po silang anak na 18 years old pababa. And meron din naman po yung natukoy siya na na-classify as non-poor based on the listahan ng 3. But yun nga po, nakita natin na sila naman po ay talagang naapektuhan ng pandemya kung kaya't kinakailangan po na matulungan at magpatuloy po sila sa programa. So again, this particular task or activity was completed already by the DSWD, particularly by the 4Ps and PMO, and natugunan na rin po yung mga grievances and appeals that were submitted to us. Tayo naman po ay open sa mga reports na matatanggap natin, kaukulan sa mga beneficiaries na sinasabing dapat hindi na po karapat-dapat na pabilang sa programa. Ang ginagawa po natin dyan, once we receive reports, we we ask our
regional program management offices to conduct the necessary validation nang sa gayon yung ating mga social workers ay makita kung dapat pa ba talagang mapasama o hindi na po ang isang particular na beneficiary. Yes. So, ASEC, meron na bang mga natanggal? Do we have numbers as to the people? Kasi you said nagko-conduct kayo na investigation, we're validating, blah, and other things, no? So, do we have numbers as to the number of people na natanggal sa listahan? That's correct. It is really, John. I just don't have the exact figures right now kung ilan na po yung mga natanggap, but definitely there are, and we will provide you with that number soon as we have concluded this interview. Alright, pagbalik na lang po ni ASEC Irene. So bilang panghuli, baka meron po kayong naisabihan para sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Well, unang-una tayo po ay nagpapasalamat sa PTV4 sa programa po ninyo, Ma'am Nina and ECB John, for giving again the DSWD the opportunity to explicate what we are currently doing in terms of our participation and our commitment in addressing yung pong impact of the El Nino phenomenon as a result also of the climate change. And patuloy po na magbibigay ng assistance ang ating pong programa doon sa ating mga kababayan who are most vulnerable or doon po sa mas nakikita natin maapektuhan nga po ng phenomenon na ito. So magpapatuloy po ang DSWD sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang lubos po na nangangailangan, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. So again, maraming salamat po. And we will continue to partner with you so we could provide more relevant information para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Magandang tanghali po sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Legislative Affairs Assistant Secretary Irene Dumlao, co-spokesperson ng DSWD.